Please open your Bibles with me sa Colossians chapter 3 sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa serye natin dito sa Colossians 3 patungkol sa mandate ni Paul para sa mga magulang. Colossians chapter 3 at tatalon po tayo sa Ephesians 6. But let us read muna yung Colossians 3 beginning verse 21. Sinabi po dito, "Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged." And then in Ephesians chapter 6 beginning verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Tayo po ay manalangin at muling humingi ng tulong sa Diyos. Let's pray. Our gracious and Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon that we are able to hear again the words of Christ, the sweet words of our Savior Jesus Christ. Help us, Lord, that we would be able to understand it, to delight in it, and apply it, Panginoon, sa aming mga buhay, ang mga aplikasyon na makikita po namin mula sa aming pag-aaral. Nawa, O Diyos, ay tulungan niyo po ang inyong lingkod na mangangaral ng inyong salita. Ilayo niyo po siya sa anumang kamalian. Ilayo niyo po siya, Panginoon, sa anumang pagkakamali na maaring error na maaring masabi niya. Bagkus i-lead niyo po kami sa tama. Lead niyo po kami in the path of righteousness in your word. Upang kami, O Diyos, na inyong mga tao ay tunay na matrain in righteousness. At patuloy, Panginoon, na lumagos sa inyong mga salita. In Christ's name. Amen. Now, as we continue our study in the book of Colossians, we are looking at the commands of Paul to the Christian household. At tayo nga ay nakarating na sa mandate for the parents. At tinignan natin una kung ano ba yung ibig sabihin ng command na ito ni Pablo na, "Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged." Do yung pagkakagamit ng salitang fathers, pateres in the Greek, ay generally referring to the parents, but dito ay specifically binanggit ni Pablo na tumutukoy sa mga tatay. That's the negative mandate for the parents, at pinagtutuunan natin ng malaking pansin ay kung paano or kung sa paanong paraan na po-provoke ng parents to anger ang kanilang anak. So first, parents provoke their children to anger, kung maalala nyo pa, by being overprotective. And secondly, yung flip side of overprotective is that by lack of standards. Hindi mo sila binibigyan ng karampatang guide, care, and discipline, at birang resulta, they feel na they are left alone sa kanilang sarili. And thirdly, nakita natin yung favoritism. Fourthly, yung pushing achievement beyond reasonable bounds. Yung extremely demanding ang parents sa pagkamit ng achievements ng kanilang anak. At ang panglima ay yung physical and verbal abuse na nagpo-provoke sa mga bata to anger. And today, we will just continue kung papaano ba napo-provoke ng parents to anger ang kanilang anak, and then we will consider the last major heading, which is the positive mandate for parents. So, how parents provoke their children to anger? Parents provoke their children to anger, sumunod ay by neglecting them. By neglecting them. Now, sa ating panahon, ito marahil ang isa sa problema sa family. Ay ang tatay ay laging wala sa bahay.
at ang disiplina at pagtuturo ay iniiwan na lang sa kanilang asawang babae. O marahil umuwi nga ang tatay araw-araw, pero pag uwi sa trabaho, sobrang gabi na at tulog na yung kanilang anak, then kailangang gumising ng maaga ng tatay, paalis na yung tatay sa trabaho, magsisimula pa lang gumising yung kanilang anak. Meron ngang survey na ginawa sa Amerika kung saan ay sinurvey nila ang mga middle class family sa Amerika kung gaano kadaming oras ginugugol ng tatay sa kanyang anak na maliliit niyang anak. And the result was shocking. Dahil ayon sa survey, only 37 seconds they spend ang tatay sa kanyang anak na ini-spend niya. Being absentee father and parent ay maaring mag-provoke to anger sa mga anak. And we have example of it sa Bible. And sadly, it was King David sa relationship niya sa anak niyang si Absalom. Now, hindi naman natin masasabi na di gumugol ng time si David para sa kanyang mga anak, pero hindi rin natin makikita sa kanyang buhay na very close siya sa kanyang family or they have a close-knit family. Dahil makikita natin na si David ay napaka-busy na hari. And just imagine, di ba? Ang dami niyang asawa. And which for sure, a factor para maging komplikado ang kanyang family. Busy siya sa wars, busy siya sa kingdom, etc. At ano ang naging resulta? Even, busy siya sa kasalanan. At ang naging resulta, well, makikita natin yan sa buhay ng kanyang anak na si Absalom. There was a time kung saan bumalik si Absalom sa Jerusalem dahil siya ay nagtatago sa pagkakapatay niya kay Amnon na nang rape sa kanyang kapatid. Now, nung bumalik siya sa Jerusalem for 2 years, nagtago siya, bumalik siya sa Jerusalem, makikita natin, hindi man lang siya hinanap ni David. At kinausap siya bilang anak. Ang resulta, siya ay nagrebelde sa kanyang tatay at nais niyang mapatay ang kanyang tatay na si David. Now, we can say na merong masamang epekto talaga ang isang magulang o tatay na hindi nag-i-spend ng time sa kanilang mga anak. And there's a story na merong isang batang anak na habang siya ay lumalaki, ay sinasabi niya sa kanyang tatay, lagi niya sinasabi, gusto ko maging katulad mo, Dad. But itong tatay ay busy sa trabaho, busy sa maraming bagay. Pag gusto siyang kausapin ng anak niya, ay sinasabi niya, busy ako, anak. At hindi siya nagugugol ng time sa kanyang anak. And there's a time na nag-birthday ang anak niya at binili niya ng bola. Then sinabi ng anak niya, Dad, turuan mo naman ako mag-basketball. Which ang reply ng tatay, ay bukas na lang. Dahil may gagawin pa ako. Busy ako. At paulit-ulit na ganon yung naririnig ng bata. But lagi pa din sinasabi ng anak, gusto kong maging katulad ng tatay ko. Then yung anak niya, nag-college, nung time na yung tatay naman, yung nanghihingi ng panahon sa kanyang anak, sinabi ng anak na busy siya sa school, then nagkaroon ng pamilya yung anak niya, yung tatay tumatawag sa anak niya para makipag-usap, then laging sagot ng kanyang anak, busy ako, Dad. At sa ibang araw na lang. At ang point ng story ay lumaki ang kanyang anak katulad ng kanyang dad na laging busy at walang time. That's tragic na makuha ng anak sa kanyang tatay. Na wala silang panahon sa importanteng bagay like talking to their child. When a father ay busy sa maraming bagay at hindi kinakausap ang kanilang anak,
Hindi kinakamusta ang kanilang anak sa school, sa kanilang mga pinagkakabisihan. When a father ay walang time para sa kanilang anak, it will dishearten the child. Kaya't ang paalala sa mga magulang na narito, there's no substitute for spending time with your child or children. And when you are with them, really be with them. Really talk to them. But also, parents provoke their children to anger by their hypocrisy. By their hypocrisy. In other words, kapag ang parents ay mapagpanggap, lalo na kung nagsasabi siyang mananampalataya, hindi nila pinapractice yung kanilang sinasabi at marahil pinapagawa sa kanilang mga anak. Or nag-iiba ang ugali ng parents kapag nasa labas or nasa church, pero pagdating sa loob ng bahay ay iba ang kanilang pinakikita. Now think of the Pharisees, na kung saan ay dahil sa kanilang pagiging hipokrito, ay kinondena sila ni Jesus ng Panginoon. Sinabi sa Matthew 23 verse 7, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness." Sila ay nabubuhay ng double life. They don't practice, live out yung kanilang tinuturo. At sinasabi din ni Jesus, dahil sa kanilang ginagawa, yung kanilang nahihikayat, yung mga napoproselyte nila ay nagiging katulad nilang hipokrito. So anong nadudulot nito sa family? Kung ang parents ay being hypocrite, it leads to double standard also sa family. Meaning, yung parents, di ba, okay lang nilang gawin ang mga bagay-bagay, pero yung anak ay hindi. Or meron, pinapagawa ang mga magulang sa kanilang anak na hindi nila ginagawa. Halimbawa, yung parents, sinabihan niya yung kanyang anak na magsisi sa kasalanan niyang ginawa. Pero yung parents, hindi nagsisisi sa kanilang ginagawang kasalanan or hindi nagpapatawad. Sinasabihan mo ang iyong anak na magsabi ng totoo. Di ba? Huwag kang magsinungaling, anak. Pero ang magulang ay nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng totoo. O kaya naman, pagdating sa church, sinasabi mo, dapat igalang ang Panginoon. Igalang natin ang Diyos. Makinig tayo sa sermon ng pastor. Manalangin. At ginagawa mo ang mga bagay na ito sa loob ng iglesia, pero pagdating sa bahay, iba ang nakikita ng iyong anak. Taking the name of the Lord in vain, hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, etc. O kaya yung parents, di ba? Ang tinutino na nakikipag-ugnayan sa mga members ng church, sa iglesia, sa leaders ng church, pero pagdating sa bahay, sinisiraan ng pastor o dili kaya ay ini-slander ang member ng church sa hapagkainan at naririnig ito ng mga anak. Di ba? Anong iisipin ng mga bata kung ganyan? Mapagpanggap ang kanilang magulang at pakitang tao lamang dahil alam nila kung sino kayo sa loob at labas ng inyong bahay. Nawa sa mga parents na narito, patuloy na makita ng inyong mga anak ang consistency sa inyong mga buhay. That you walk the talk. Kung ano ang inyong pinaniniwalaan, kung ano ang inyong pinapahayag na pagtitiwala at takot sa Diyos ay makita patuloy sa inyong buhay, hindi lang sa salita. Hindi lang sa loob, kapag nasa loob kayo ng iglesia. Now, of course, I'm not saying na magagawa ninyo ito perfectly, for as parents also stumble in many ways. But nawa makita nila, you don't just talk and talk, but you walk
the talk, you follow the will of God sa loob at labas ng bahay. At kung kayo ay mag-fail, nakikita nila kayo nagsisisi sa inyong pagkakasala. They see you asking for forgiveness sa inyong pagkakamali. They see na sa biyaya ng Diyos ay tinatama nyo ang dapat itama sa inyong buhay, sa labas man ng inyong pamamahay o sa labas o sa iglesia. That your child would be able to say that the religion of my parent is true. They are not faking it. It is not a sham. Their Christianity ay tunay at hindi mapagpanggap lamang. And so, beware parents of hypocrisy. Dahil maaari itong tumungo na mag-provoke sa inyong mga anak to anger at sila ay ma-disheartened. Lumaki sila na kinagagalitan ng church. Dahil lumaki sila na mas marami pa kayong oras sa gawain sa church kaysa sa inyong mga anak o sa inyong family. Beware then, brethren, marahil meron kayong kapatid na unbeliever or yung parents nyo ay hindi mananampalataya, beware also of hypocrisy. Sa church, di ba, ang sipag-sipag, lagi kayong maaasahan. Pero pagdating sa loob ng pamamahay nyo ay hindi kayo maasahan. Hindi kayo tumutulong. Pag nasa loob ng iglesia, talagang di makabasag pinggan. 'Di ba? Yung salita napaka-gentle, pero pagdating sa loob ng bahay, yung biruan nga parang dragon. Iba ang iyong pangungugali. Don't be hypocrite towards your family. Moreover, hindi lang by parents provoke their children to anger by neglect and hypocrisy, but also discouragement. Discouragement. And what do we mean by that? It means isang magulang who never compliment or encourage ang kanilang anak. I remember yung naririnig ko minsan sa mga magulang kapag pinapakita ng kanyang anak yung kanyang score sa exam, 'di ba? 60 over 100 yung score. Kahit pasado naman yung anak, sasabihin ng parent, ano ba yan? Ba't ganyan lang score mo? Di mo man lang ginalingan, di mo man lang pinaabot ng 80? O hindi ka kasi nag-aaral mabuti, kaya pasang-awa ka? Di ba, sabihin ng mga nanay, ang dali lang naman ng exam mo. Imbis na matuwa tayo at mag-celebrate ang magulang dahil pasado naman ang kanyang anak, ang nakikita pa ng magulang ay yung mali. Yung pagkukulang ng bata in that case. So kung ang magulang ay laging sinasabihan ng kanyang anak what is with him or her, what is wrong with him or her and never what is right, ang anak will soon lose hope and disheartened and become convinced na hindi niya kayang gumawa ng anumang tama para sa kanyang magulang. A child would say na lagi na lang kontra si mommy or daddy. Wala na akong ginagawang tama sa kanila. And that would lead na magrebelde ang mga anak. Rather, bilang mga magulang, ini-encourage mo dapat ang iyong anak, kino-compliment mo siya sa kanyang mga maliliit na achievements. Now take note, hindi mo inuuto yung bata o binobola yung bata. But encouragement. Telling them they did a good job. Sabi nga ni MacArthur, parents can always find something that a child genuinely does well, and they should show appreciation for it. A child needs approval and encouragement in things that are good every bit as much as he needs correction in things that are not. And then next will be parents provoke their children to anger by not providing for their needs. By not providing
for their needs. One writer says children need things like privacy, a place to play, clean clothes, a place to study, their own possessions, a good meals. By providing those necessities, parents show their respect and concern for their children. So, sa inyong pagkakaloob ng pangangailangan ng inyong anak, ito ay pagpapakita ng inyong pangangalaga sa kanila, ng inyong pagmamahal. Ngunit ang hindi pagkakaloob ng kanilang pangangailangan ay pagpapakita ng kawalan ng concern na na magre-resulta na ma-discourage ang anak at magrebelde. Now, marahil ang ibang pamilya sa ating panahon, kayang-kayang ibigay yung gusto ng kanilang mga anak, even yung luho nila. But there are cases ng mga bata, di ba, na pumapasok sa school na walang baon, walang kain-kain, at gutom, dahil hindi binibigay ng magulang ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Nawa ay hindi ito totoo sa inyo bilang Christian parent. In fact, sinabi sa 1 Timothy 5:8, "But if anyone does not provide for his relatives, especially for the members of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever." So it means you provide for your family sa kanilang pangangailangan, dahil kung hindi, you are worse than unbeliever. Now, hindi ibig sabihin na kailangan sobra-sobra ang pinoprovide mo or you give them the best of everything. Diba? Every month or every 2 weeks may bagong damit or sapatos yung anak mo. Hindi ibig sabihin na kailangan sobra-sobra ang i-provide and you give them the best of everything, but yung sakto sa kanilang pangangailangan, na hindi sila makapagdadailan, na hindi nagpo-provide ang aking parents. But na hindi nagpo-provide ang ang kanilang pangangailangan. But not providing for your children's need will lead na ma-feel nila na hindi sila importante. Hindi sila mahal ng kanilang magulang, na maaaring magresulta ng pagre-rebelde ng anak. But lastly, parents provoke their children to anger by making unloving atmosphere in the home. By making unloving atmosphere in the home. Sinong anak ang gustong magstay sa isang bahay na laging nagsisigawan ng magulang? Laging kung ano-ano ang lumilipad sa bahay kapag nag-aaway ang kanyang mga magulang. Dati yung mga kakilala namin at mga kaibigan ko, pumupunta sa bahay namin, mag-stay doon ng ilang araw, mag-overnight. Bakit? Dahil sasabihin nila, ang gulo sa bahay. O nag-aaway yung kanyang mga magulang. Now, of course, merong disagreement sa loob ng bahay bilang mag-asawa, hindi mawawala yun. Merong disagreement sa loob ng bahay. There are no perfect marriage. Meron at meron hindi pagkakasunduan ng mag-asawa, tulad ng ating nakita. But when couple disagree, do it sa maayos na usapan. Do it in a mature way. Maaari magtalo kayo even sa harap ng inyong mga anak, but nawa makita ng inyong mga anak na kahit kayo ay nagtatalo, there's no squabbling, hindi madalas ang inyong matinding sigawan at kung anong masasakit na pananalita ang lumalabas sa inyong bibig. Diba? Sinong gustong magstay sa isang pamamahay na puro away at sigawan ang palaging bumubungad sa iyo? Sinabi sa Proverbs 17:1, listen to this, "Better is a dry morsel with quiet than a house full of feasting with strife." Proverbs 15:17, "Better is a dinner of herbs where love is than a fattened ox and hatred with it."
Mas mainam pa ang isang bahay na do hindi ganun kasagana ang hapagkainan, 'di ba? Tuyo at kanin at um, ano ba? Ano ba yung mga pagkain, no? Tuyo, kung ano-ano pa, pansit canton, no? No, yun, di yun healthy. Mas mainam pa mainam pa ang isang bahay na do hindi ganun sagana sa pagkainan, pero merong pagmamahalan at kontento sa loob ng pamamahay kesa naman sa pamamahay na masarap ang pagkain, may lechon, may steak, pero puro pag-aaway. Puro bangayan ang naririnig mo sa hapagkainan. Don't let it happen, parents, na mas gusto pang kumain ng inyong anak doon sa inyong kapitbahay or sa bahay ng kaibigan nila na kahit tuyo at gulay lang ang ulam ay gusto nila because there's an atmosphere of love. Kesa sa inyong pamamahay na masarap nga ang ulam, abundant ang pagkain, but there's strife, there's unloving atmosphere. And so, nakita natin what does it mean to provoke your children to anger at ano yung mga bagay na maaaring mag-provoke sa kanila to anger. Andyan ang parents being overprotective. Parents provoke their children to anger by lack of standard, favoritism, pushing achievement beyond reasonable bounds, physical and verbal abuse, neglecting your children, being hypocrite as a parent by not providing their needs, and lastly, by making unloving atmosphere in the home. That leads us to our last major heading. It is found in Ephesians 6, verse 4. Ephesians 6, verse 4. That says, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Yung salitang bring them up ay parehong salita na ginamit sa Ephesians 5:21 sa salitang nourishes na ating napag-aralan. And this word, it means to nourish up to maturity. So kung sa bata, pinapalaki mo siya in maturity sa pamamagitan ng pagkakaloob mo sa kanya ng kanyang pangangailangan. And here, sinasabi ni Pablo that you bring up, you nourish up to maturity ang inyong anak sa pamamagitan ng discipline and instruction of the Lord. Now, yung salitang discipline refers to systematic training of children. It includes also the idea of correction for wrongdoing. Sinabi ni Hendrickson, this discipline is the training in righteousness. Discipline accordingly may be described as training by means of rules, regulation, rewards, and when necessary, punishments. In other words, bilang magulang, you do a moral and spiritual training para sa inyong anak. Hinahasa mo siya, kumbaga, sa kalooban ng Diyos, sa mga bagay na mabuti at mga bagay na hindi marapat gawin, na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-implement mo ng rules, ng regulations sa tahanan, na hindi ka nagiging overbearing or overstrict, katulad ng ating pinag-aralan, na maaaring magdulot na ma-provoke to anger ang inyong anak. So disciplining them involves making rules, regulations, even rewards. Diba? Kung nakita mo silang masunurin, you compliment and you give them rewards. And also, it involves corrective discipline sa mga bata para itama sila sa kanilang pagkakamali, and usually sa pamamagitan ng pagpalo sa kanila kung kinakailangan. In Proverbs 22:6 ay express yung sinabi dito ni Pablo pagdating sa pagdidisiplina sa bata that says, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." Now, again, we need to be careful dahil this is not an absolute promise.
It is just a principle na pinapakita sa atin ng Proverbs. But ang punto dito is that discipline has to do with the overall training of children. And take note, di ba, sinabi sa Proverbs, sinasabi natin ay bata pa. Train up the child. Kaya't napaka-crucial na bata pa lang maturuan na sila sa kung anong marapat gawin. And discipline includes punishment. But then, not only that parent is to bring up their children in discipline or training, but also in instruction. And the word is instruction, literally, putting in mind. It is any word or of encouragement or reproof which leads to correct behavior. In other words, ito ay mga pananalita, instruction, pananalita na binibigay mo sa iyong anak upang sila ay ma-encourage, lumakad sa tama, or even reproof, pagtatama na marapat niyang gawin niya upang hindi siya mapahamak, upang tumungo siya sa tamang pangungugali. And sa context ng isang Christian family, it implies the teaching of the Lord's ways through His Word. Tinuturuan mo ang iyong anak ayon sa salita ng Diyos upang siya ay mahubog sa tama. So practically, paano mo ito gagawin bilang magulang sa iyong anak? Dito papasok yung importansya ng family devotion. Dito papasok yung importansya ng pagbabasa ng salita ng Diyos together as a family, singing hymns and spiritual songs together, catechizing your children, at even sa mga simpleng usapan nyo ay you point them to the will of God. You talk to them about Christ and His will. Meron na akong naalala, isang pastor, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pag may humihingi yung anak niya ng gusto nila, halimbawa ng sapatos or something, sabi niya, give me 10 biblical reasons why I should buy you a new shoes. In that way, you talk to them, you point them to the will of God. You impart to them the knowledge of God and His will upang mahubog sila to do the right things. Kaya't ang hamon sa mga tatay na narito, and even sa mga parent na narito, you must study your Bible at lumago kayo patuloy sa kaalaman patungkol sa Diyos at sa Kanyang salita. Dahil paano niyo matuturuan ang inyong anak ng kalooban ng Diyos kung kayo mismo hindi lumalago sa sinasabi ng salita ng Diyos? 'Di ba? Minsan yung mga anak nyo magtatanong, may narinig siyang word, napakinggan niya sa preaching ng Sunday, o tatanungin nila kayo, ano ba yung Trinity? Ma'am, ano ba yung justification, Dad? Ano ba yung ibig sabihin ng trusting in the Lord na binabanggit ni Pastor? Paano nyo masasagot yan kung kayo mismo you don't know what the Bible teaches? How are you to teach your children ng karunungan, wisdom mula sa salita ng Diyos kung kayo mismo ay hindi nyo ito natututunan mula sa salita ng Diyos? Obviously, ang mga magulang will fail in this task of instructing their children in the ways of the Lord unless parents themselves are growing with God and His Word. And also, parents must be godly models sa kanilang mga anak. Through word and personal example, parents will nurture their children and teach them what it means to live for Christ in a practical daily sense. And so bilang mga Christian parents, you study the Word of God, seeking to live by it and practice it in your own daily life. Sinabi nga ng isang manunulat, children are not looking for perfect parents, but they are looking for honest parents.
An honest, progressing parent is highly infectious person. Nawa, masabi ng mga anak ninyo, yes, hindi kayo perfect na mga magulang, ngunit kita sa inyong buhay ang inyong takot sa Panginoon, ang inyong pagmamahal sa Kanyang salita na nagre-resulta ng pagmamahal nyo sa inyong mga anak, nagre-resulta ng paglago sa kabanalan bilang mga parents. Kayo ay nagsisikap sa tulong ng Diyos na mailapat ang Kanyang kalooban sa inyong pamamahay. At hindi masabi ng inyong mga anak, my mom, my dad is just hypocrite. Living a double life sa church. Sa church ang tino, pero pagdating sa bahay, hindi magandang ugali ang pinapakita. Then, sinabi ni Pablo na ang discipline and instruction is of the Lord. Of the Lord, meaning this is the key to right discipline and instruction. Everything parents do, sabi ng manunulat, everything parents do for their children is to be of Him, according to the teaching of His Word, by the guidance and power of the Holy Spirit, in the name of His Son, Jesus Christ, and to His own glory and honor. And so, in conclusion, nakita natin dito ang negative mandate na hinayag ni Pablo para sa mga magulang, and that is, do not provoke your children to anger. At nakita natin ang kadahilanan kung bakit napoprovoke ang mga bata na magalit sa kanilang parents at magrebelde. Then Paul laid out the positive mandate for parents, and that is to bring them up in the discipline and instruction of the Lord. And so by the way of application and conclusion, let me say a word para sa mga parents na narito. Now, I am aware na madami sa inyo ang inyong mga anak ay malalaki na. Ang iba ay hindi na nakatira sa inyo. Sila ay tumatayo na sa kanilang sariling buhay. Ang iba meron nang asawa. Noong maliliit pa sila ay sa biyaya ng Panginoon, tinuturuan nyo sila sa daan ng katuwiran, walang palya na dinadala nyo sila sa church upang makapakinig ng gospel ni Jesus. Ginagawa nyo what's best for your children. At marahil lumaki sila na hindi naman pasaway sa lipunan, ngunit nananatiling hindi mananampalataya. If your child has abandoned the Lord, still rejecting the gospel and living a life of worldliness, it is not necessarily your fault. It is not necessarily your fault. Dahil ang kaligtasan ay sa Panginoon. Ang tunay na pagbabago ay kilos ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao. Yes, marahil masisi ka kung hindi mo talaga ginagampanan ang iyong responsibilidad bilang magulang at ang lumaki ang iyong anak na bastardo. But if you do everything that you can by the grace of God to raise your children in a godly way, and still they reject the gospel, it is not necessarily your fault. Ngunit huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Though wala na sila sa inyong bahay at may sarili na silang buhay, hindi mo na sila ma-invite sa church, don't lose hope. Don't lose hope dahil meron pa rin kaparaanan ang iniwan sa iyo ng Diyos upang sila'y maligtas. And what is that? Prayer. Prayer. Patuloy mong panalangin sila. Regular mo silang pag-pray. Hindi lang ang kanilang physical na pangangailangan, but ang pinaka-importante ang kanilang kaluluwa na sila ay maligtas at finally, tunay na magsuko ng kanilang buhay kay Jesus. Sabi nga ni Spurgeon, we must never cease to pray for our children until they cease to breathe. No case is hopeless while Jesus lives. No case is hopeless. Same is true sa inyong mga anak na malalaki na
at wala na sa inyong tahanan. Regularly pray for them. Huwag niyong sabihin, nung bata sila, lagi ko silang tinuturuan. Ngayon malaki na sila, naintindihan na naman siguro nila kung sino si Jesus. Hindi ko na kailangan paulit-ulitin ang ebanghelyo sa kanila. No. Until hindi sila tunay na nagsusuko ng kanilang buhay kay Jesus. Hanggang hindi nila pinapahayag na si Jesus ang kanilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Evident sa kanilang buhay na may pagkapuot sa kanilang kasalanan at pagsisisi at pagsunod sa kalooban ng Diyos, hanggat hindi nila niyayakap si Jesus na tanging makakapagpatawad ng kanilang kasalanan. Continue to tell them about the gospel of Jesus Christ. Continue to share them Christ. And even, tulad ng ating nakita, pray for their salvation. Beg God that He would save them. But it does not mean, para sa mga magulang dito, na meron pang maliliit na anak, or ang anak nyo ay under pa ng inyong authority sa bahay, and by nature sila ay makasalanan, it does not mean na walang saysay ang pagtuturo nyo sa kanila ng maaga patungkol kay Jesus at sa Ebanghelyo. It does not mean na hindi nyo na sila tuturuan sa daan ng Panginoon. No. You teach them the ways of God upang malayo sila sa madaming kapahamakan na dulot ng kasalanan at ng masamang takbo ng sanlibutan ito. You teach them about Christ at their early age, upang sa kanilang paglaki ay hindi sila basta madaya ng kanilang kaibigan o kung sino man patungkol kay Jesus. And you teach them about Christ, hoping and praying that one day gagamitin ng Diyos ang mga tinuro mo sa kanila na makilala nila si Jesus at sila ay maligtas. Pray na yung mga salita ng Diyos na pinunla mo sa kanila will not be in vain, will not be snatched out by the devil. Now on the other side, sa mga anak dito na mananampalataya at wala kayong godly parents, hindi kayo lumaki sa magulang na hindi mananampalataya, it is not an excuse for your failing to be what God would have you be as His follower. Hindi natin pwedeng maging excuse, and I include myself dahil lumaki ako sa hindi Christian na family. Hindi natin pwedeng maging excuse na I will always fail sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. I fail sa paglagos sa kabanalan. Magagalitin ako or kung yung lumalabas sa aking bibig ay hindi kaaya-aya dahil lumaki ako ng ganito. Lumaki ako surrounded ng mga hindi mananampalataya. Hindi ako tinuruan ng tama ng aking mga magulang. No, it is not an excuse. We cannot say that. And we cannot make it as an excuse para hindi natin ipamalas ang katuwiran sa ating buhay as believers. And there are many Christians that I know na hindi lumaki sa Christian family. They are the most godliest people that I know. In history, and history will tell us, like Martin Luther, and even sa ating present, kung kilala nyo si Bodhi Bacam, who grew up sa isang Buddhist family and mightily used by God. And their lives are mightily used by God. Look at the life of Joseph, for example. Doon nung bata siya, ang kanyang mga magulang ay mananampalataya kay Yahweh, and yet, ang kanyang tatay na si Jacob ay hindi perfect, at nasa environment siya na hindi maayos, di ba? Hindi matitino ang kanyang mga kapatid, gusto siyang ipapatay, yet sa kabila nun, nakita natin ang pagtitiwala niya sa Panginoon, at ang pagpapamalas ni Joseph ng kanyang godliness at pagsunod sa Diyos. And brethren,
This is ang kayang gawin ng gospel, is it not? Ito ang kayang gawin ng ebanghelyo sa ating buhay kahit na hindi ka lumaki sa Christian family and at sa environment na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil binago ka ng Panginoon ay maaari kang lumago sa pagsunod sa Kanya. Ipamalas ang kabanalan sa iyong buhay that your life ay maging mabuting patotoo sa mga tao at nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Sabi nga ng isang writer, sometimes those who are properly raised go astray, and sometimes those who are spiritually disadvantaged are models of Christian life and character. That's true. And nakikita ko yan sa ating panahon. Sometimes those who are properly raised pa nga, di ba, anak ng pastor, they are those who raise and go astray. But these are exceptions. Ang pattern pa din is that bilang mga Christian parents ay ibahagi sa inyong mga anak ang salita ng Diyos, ang inyong pananampalataya. The communication of faith generation to generation within the context of genuinely Christian home. To train your children sa pamamaraang Kristiyano according to the Word of God. And again, I know parenting is not an easy task. Ang hubugin ang inyong mga anak sa kalooban ng Diyos, ang itrain sila sa landas ng Panginoon ay mahirap. It is difficult, but it is not impossible. It is not impossible. By the grace and help of God, train and instruct them of the Lord according to His Word. And this world, parents, this world ay nais sirain ang family. Di ba? Hindi lang gender roles ang sinisira, ang marriage ay under attack at nais wasaking ng masamang takbo ng sanlibutan ito. Hindi lang yon, but the family, the very foundation of society. But God is in the business of building godly homes sa pamamagitan ng mga godly parents, and God is on our side who will help us build a godly homes if we are truly obeying and follow His directions. And that's my prayer to our church, that many here will build a godly homes by the grace of God. Even the future fathers here and mothers in our church, build a godly home to raise your children in godliness and God-honoring way. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin sa mandate for parents. And I continually pray for the parents here, for the future parents, and for the couples here sa aming church, that they would truly follow and obey yung sinasaad ng inyong mga salita patungkol sa relationship sa magulang sa kanilang mga anak. I know, Lord, it is not easy. It takes grace, it takes your help, Panginoon, para maisagawa ito. Tulungan niyo po sila, O Diyos, to build a godly home, to build a Christian family that will honor and worship Christ. All these things I ask in Christ's name. Amen.